Gusto mo bang ma-track ang inyong steps, calories, heart rate at sleep pero ayaw mo namang magsuot ng mga smartwatches or fitness bands katulad nito? Well, baka ito na ang hinahanap ninyo. Oops, teka lang, hindi ito Samsung Galaxy Ring. This is the Call Me R03 Smart Ring. Ang Smart Ring na 10 times na mas mura kaysa sa Samsung. Pero ang tanong, maganda pa rin ba ito? At anong mga compromise ang nakikita ko dito? Lahat ng yan ay sasagutin natin dito sa video na ito. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. So, halos isang buwan ko na itong sinusubukan, doing my daily routine at sa pagtulog ko at ibabahagi ko sa inyo ang mga disadvantages at advantages nitong Call Me R03. At alamin na rin natin kung worth it ba siyang bilhin. So, bago tayo magsimula ay meron lang tayong disclaimer sa inyo. Itong smart ring na ito ay provided ng Call Me Philippines sa TikTok para gawan natin ng videos doon. Pero dito sa review na to, wala silang advanced copies or input sa mga sasabihin ko. At kung interesado kayo dito sa smart ring na ito, meron tayong links sa description box sa ibaba. So, i-unbox muna natin to ngayon. Ito yung retail packaging ng Call Me R03 smart ring. May image ng mismong unit at may quick specs sa likod. Pagbukas ay bubungad agad ang case ng ring. Lagay muna natin siya sa gilid at sa loob naman ng box ay ang kanyang USB-C cable for charging. At sa ilalim naman ay ang kanyang quick start guide. So tabi na natin siya sa gilid at tingnan na natin yung case. Yung case niya is maliit at meron siyang USB-C port sa left side. At pagbukas natin ay nandoon na yung Call Me R03 Smart Ring. Meron pala siyang plastic doon sa mismong contact point niya sa ring na kailangan niyo pong tanggalin para mag-charge at mag-pair po ito para mamaya sa ating phone. So, pair na natin po ito sa ating phone ay kailangan nyo lang munang i-download yung Q-Ring app sa inyong phone via App Store or Play Store or pwede nyo rin pong i-scan yung QR code sa likod ng box na ito para di na kayo mahirapan. Then, on nyo lang yung Bluetooth at GPS sa phone po ninyo para magsimula na ng pairing. At pag nahanap nyo na ang smart ring sa inyong phone, pwede nyo nang gamitin ang Call Me Smart Ring. So, pag-usapan natin yung design at quality niya. Ang nakuha ko is color black. Pero may iba pa siyang kulay like gold. At kung yun yung type nyo, pero para sa akin ito mas bagay para sa akin kulay black. So quick inspection lang sa loob. Transparent siya sa loob. Makikita po ninyo yung mga hardware components niya like battery, sensors, at yung contact point nito sa case. According sa Call Me, gawa daw ito sa titanium steel shell na may 5 atmosphere at IP68 dust and water resistance rating. Maganda naman ang quality niya pero hindi ko ito matuturing na titanium steel because nagkaroon siya ng gas-gas ng sa ring na ito nung tumama lang sa kaldero ng kanin namin na stainless steel ang material. But other than that, ay nag-survive ito noong nahulog ito one time sa drum ng tubig namin at sa ngayon, hindi pa siya nasira at working pa naman. When it comes sa sizing niya, available siya in sizes number 7 hanggang number 12. Meron tayo ditong diagram para sa sukat niya. Pero kung wala kayong panukat sa inyo, ang mas magandang gawin ay, katulad sa ginawa ko, ay pumunta na lang ako sa isang jewelry store at nakisukat lang ako dun sa mga ring sizing kits nila. Doon ko nalaman na ang index finger ko ay size 11.5. Kaya medyo nag-alangan ako, baka sobrang luwag naman itong smart ring na ito kasi 12 ang meron sa kanila at yun nagpapadala. Buti naman ay naging okay yung fit sa aking daliri. Ang nitpick ko lang ay medyo makati siya sa daliri ko, kaya lagi ko siya tinatanggal minsan yung singsing. Okay, pag-usapan natin yung mga smart features niya. Ang Call Me R03 ring ay may Bluetooth 5.0 low energy, meron siyang heart rate sensor at blood oxygen sensor, kasama na yung para sa step counter, activity tracker, at stress level indicator na kasama na rin doon sa mismong app. And speaking of app, yung Q-Ring app niya is straightforward at madaling intindihin ang mga information doon. Well laid out ang graphics, yung info summary and numbers niya, kaya beginner friendly ito kung na-Call Me Smart Ring. Maliban ba doon ay meron pa din siyang ibang features tulad ng taking camera shutter button, which is hindi ko naman ginagamit dahil in-app po siya, hindi mo siya pwedeng gamitin sa third party, at yung find ring option na mas helpful para sa akin. Pero bago tayo pupunta sa susunod na segment, kung nagustuhan mo po itong video na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram, X or Twitter, at TikTok na makita po nyo dito sa link or sa itaas ng ating video. Okay, pag-usapan na natin yung pinaka-importanting part ng review, yung accuracy niya sa health tracking. For this segment, sabay kong gagamitin itong Call Me R03 sa aking Samsung Galaxy Watch 4 Classic as a comparison baseline dahil ito lang naman yung meron akong pwedeng maikumpara sa health statistics. So, simulan muna natin sa sleep tracking. And ang masasabi ko lang dito ay decent naman ang tracking niya. May instances na mas accurate siya sa oras ng tulog ko kumpara dito sa watch ko. So, I consider it as
okay. Pero isang nitpick ko lang dito is yung heart rate monitoring niya habang tulog ako na pag-uusapan natin yan sa dedicated segment ng review mamaya. Pagdating naman sa step counter niya, medyo inconsistent siya sa ibang mga araw. May pagkakataon na sobra siya sa 500 plus steps, meron namang araw na kulang naman siya kung kukumpara ko dito sa watch ko. Hindi ko lang alam kung saan o sino ang mali, pero kung di naman kayo masyadong obsessed sa step tracking, then I consider this as decent na rin. At finally, pagdating naman sa heart rate monitoring, medyo malungkot lang ako na ang interval time niya is every 5 minutes, which is sana kahit 3-minute option meron sana. Kaso hanggang doon lang siya kaya ang ending is medyo pwede na pero pwede rin sana siyang ma-improve. Yun yung sana ang gusto kong sabihin dito. Pero kung ang heart rate, monitoring, step counting, at sleep tracking ay okay to decent, ang iba naman ay masasabi kong pinaka-weakness nila. Simulan natin sa stress level tracking. Hindi siya accurate at all times dahil ang interval time niya is every 30 minutes which para sa akin it's very unacceptable. Dapat at least every 5 minutes yung kaya kong tanggapin na intervals. Pero 30 minutes, no thanks. Also, ang hindi ko rin nagustuhan dito sa SmartRing na ito is yung blood oxygen tracking. Medyo helpful siya pero hindi ko rin matanggap na every hour ang monitoring. Para sa akin, dapat at least 30 minutes para okay siya. Para sa akin. Kaso, di ko alam kung bakit ganun ang restriction. Yes, alam ko na mas maliit itong tracking nito, pero medyo critical information din kasi ang SpO2 tracking, kaya sana ganun lang. Pagdating naman sa exercise tracking, hindi ko siya nagamit dahil wala siyang auto-tracking feature kahit man lang walking. So, ang ending is walang info dun sa app. Miss opportunity lang para sa akin ito. Dagdag ko na lang din itong nabasa ko sa Reddit na may isang user ang nag-share ng experience ng SmartRing ni Call Me na nilagay niya yung singsing sa isang saging at na-detect ng SmartRing na nasa daliri siya. So, medyo nagulat ako doon sa nabasa ko na medyo sensitive pala ito in a wrong way. Panghuli, pag-usapan natin ang battery life. Walang sinabi si Call Me sa kanilang mga promotional info kung ilang oras ang kaya niyang tumagal. Kaya lagi lang nakasulat is super long battery life. Pero ito ang totoong sagot. Ang R03 ay kayang tumagal sa inyong mga daliri ng hanggang 3 araw ng tuloy-tuloy at walang balikan sa case. Which para sa akin ay pwede na rin. Pero sana kahit man lang 5 days, okay na yun para sa akin. Pero sa case naman niya ay naka-4 na beses ako naka-full charge dito sa SmartRing na ito bago naman siya malobat at siya naman ang kailangang i-full charge. Full charge naman niya takes around 1 hour. So, decent na rin. So, pagkatapos nating masubukan itong Call Me R03 SmartRing, ang tanong ay sulit po ba siyang bilhin? Ang sagot ko ay oo at hindi. Bakit naman? Bago ko yan sagutin, alamin muna natin yung presyo niya. Ang SRP nitong SmartRing na ito ay nasa 1,500 pesos. Pero parati itong nakasale at minsan pa nga ay nasa 950 pesos na lang po siya. So, balik tayo doon sa sinabi ko. Oo, sulit siyang bilhin kung ang importante lang sa inyo ay step tracking at sleep tracking. Yes, may konting inconsistency siya, pero ang habol mo naman dito ay small form factor. Kung ayaw mo parating sumuot ng mga fitness bands katulad ng Xiaomi Band or mga smartwatch katulad nitong Galaxy Watch 4 Classic ko, then ito yung perfect na in-between para sa inyo. Pero kung kailangan mo talaga ng mga blood oxygen tracking, stress levels, at activity tracking, then kailangan nyo talaga maghanap ng fitness band or smartwatch dahil mas kailangan nila ng processing power at sarili nilang sensors para ma-monitor nila yon. Or kung gusto nyo talaga ng ring talaga katulad nito, kailangan nyo talaga gumastos ng pagkamahal-mahal para doon sa Galaxy Ring or doon naman sa Aura Ring. Dito sa Call Me SmartRing, may mga filler lang talaga o pandagdag lang na features pero hindi naman talaga helpful at all. Pero overall, kung fashion statement pero techie in disguise ang hanap ninyo, then bagay na bagay po sa inyo itong SmartRing na ito. No doubt nag-e-evolve na talaga ang technology ngayon. Dating pangarap lang natin na magkaroon ng ganito Pero true to life na. Pero syempre, medyo early pa tayo dito. Early stages pa nga at hindi pa talaga to mature sa market ngayon. Hopefully, soon, ay maging okay na sila. At kung gusto nyo mapanood yung huling video ko, meron tayong video dito. At kung gusto nyo naman pong mapanood yung ibang mga review videos ko, click nyo lang po yung playlist dito. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating dalawang channels. Again, ako po si James at kita-kita tayo sa susunod na video.